Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi, magandang buhay po, Annalisa Reality Vlog, muling nagbabalik. Di po ako nakapag-reaksyon, kagabi ba yun? Nawalan ho kami ng kuryente. Madilim, mahirap po mag-recording at saka wala rin ho akong signal. So ito po, dito muna tayo ngayon sa Kalingap. Makichismis muna tayo, marites tayo. Meron po kasing kung naalala niyo po si Kalingap Dan. Yung kanyang kalibin kasi ngayon, lang kami, medyo sabihin na natin, nakakapagtaka kasi wala namang nagtatanong sa kanya patungkol kung sino siya. At the same time, sinabi naman kasi dati ni Kalingap Dan na private person nga siya, pero ito nga lumabas na. So, ibig sabihin ito, handa na siya. At ang tanong ko dito, since si Kalingap Dan ang nagsabi na private person nga itong kanyang kalibin, dahil sa pagbablog nito ngayon, may tanong ako, under ba siya ni Ma'am Jenny Oco? May binanggit naman kasi niya yung pangalan, kaya babanggitin ko na rin po. Ayun, yung tanong ko doon kung under ba ito si Kalingap Dan. Bakit nakapag-vlog or bakit nag-vlog na ito ngayon ang kanyang kalibin? Pinayagan kaya niya? Kasi wala rin naman nabanggit dito si Ma'am Jenny na napag-usapan nila yung ganun-ganun. Basta nagsabi lang siya kung ano yung kanyang pangalan kasi mayroon siguro siyang nabasa o hindi, wala naman kasi siyang ipinakita ang resibo kung sino ba yung nagsasabi na mayroon siyang 2, 3, 4 na anak sa iba-ibang lalaki. Pero ito po, pakinggan muna natin ang kanyang pahayag, ang kanyang paliwanag sa kanyang sarili, ang kanyang pag-aklaro kung ilan nga ba, kung sino nga ba siya, kanyang mga anak, kung ilan nga ba, and then kung bakit nga, anong dahilan niya para nag-vlog na siya ngayon. Ito po yun. Hello po, yes po, I'm Jenny Oco. Kilala po ako sa pangalan na yon. Huwag niyo na pong tanungin kasi ang haba-haba po ng pangalan ko. Ako po ay isang panganay na anak sa aming magkakapatid. Lumaki po ako sa pamilyang politics. And I have one kid na si Tiona po. And pangalawa po tong nasa tummy ko. Sa mga nagsasabi po dyan na may 2 or 3 or 4 po akong anak sa iba-iba, nagkakamali po kayo. Pasensya na po. I have one kid na si Tiona and yung pangalawa ko pong anak na nasa tummy ko po. Yun lang po. Unang-una, sinubukan ko lang at wala naman pong sigurong masama kung susubukan kong mag-vlog, 'di ba? Yes, I'm a private person pero hindi naman yung masyadong literal na pribadong tao po na ganun. Kasi lumaki rin naman po akong nasa public kasi nga, 'di ba, yung family ko po is nasa politics. So kahit pa paano, nakakasalamuha po ako ng mga iba't ibang tao. So yun nga, na trinay ko po ang pag-vlog, andito na po ako sa sitwasyon na ganito. So, yun lang naman po, wala namang masama siguro kung mag-vlog ako. Kung si Small Laude nga, di ba, private person, napakayamang tao, pero she do vlogging, kasi nga just for fun, and gusto niyang i-share yung moments na nangyayari sa life niya. So, that's why, isa rin yun sa reason na ganun din yung gusto kong mangyari is just for fun and gusto ko rin ma-share po sa inyo yung mga moments, masasayang moments na nangyayari sa life ko and sa life also ni Dan at sa binubuo naming family. So, wala naman po akong nakikita na pinasok ko yung pag-vlog na masama or hindi, na parang hindi okay, yung ganong bagay. Kumbaga, hayaan nyo na po ako, ibigay nyo na sa akin to. So, no bashing na lang po. Parang, yun nga, nakita ko naman na nakaka-enjoy pala yung pag-vlog. So yun para dun po sa mga walang idea, mga hindi pa ho nakakapanood patungkol dito sa aking isinishare sa inyo, nandun po ito sa channel niya, ni Ma'am Jenny Oco. Pwede niyong pasyalan, pa-search niyo na lang po. Support na rin. At saka yung kay Kalingap Dan, then may mga statement kasi si Kalingap Dan doon sa kanya. Noon pa, pero matagal na yung mga, I think 2 months ago na. Pero ito lang ngayon kay Ma'am Jenny. So ayan, maliwanag na kung sino man ho yung nagsasabi sa kanya na patungkol sa kanyang mga anak, sa iba-ibang lalaki. Malinaw po, isa lang pala yung kanyang anak sa una. At ito ngayon, pangalawa kay Kalingap Dan. Ayan, so maging masaya na lang ho tayo para sa kanila, di ba? So ngayon, ito naman, kung bakit nga siya nag-vlog,
private person nga daw siya. Sa totoo lang, si Kalingap Dan naman ang nagsabi noon na private person siya. Ayaw niyang, kumbaga ayaw niyang i-drag yung kanyang kalibin nung time na yon na sumabog yung balita na may buntis. Patago muna yun hindi pa natin alam kung sino hanggang sa wala naman talaga nakakaalam. Kung tutusin, hindi namin malalaman. Kung hindi rin naman to nagsasalita si Ma'am Jenny, hindi siya nagpo-post, wala kaming idea. Although yung iba meron, pero respeto rin, kahit alam, nananahimik na lang kami. Kahit nakikita namin, kung nababasa kung yung kanya mga post, dahil nga private person, hindi na lang namin iniintindi. Kumbaga, sinasarili na lang. Pero ngayon, since ito naman, talagang, kumbaga, nagpakita na siya, nandiyan na siya sa liwanag, talagang pinasok niya na yung pagbablog. So, talagang marereaksyonan siya, marami makakapansin sa kanya, at maikakalat talaga ang kanyang mga sinasabi. So, ang masasabi ko lang para sa akin, good luck na lang sa iyo, Ma'am Jenny. Pagka ganyan, siguro, hindi maiiwasan talaga na walang bashing. Kasama kasi yan pag nag-vlog ka. Siguro handa ka na. Tsaka matibay ka naman tingin ko lang Sabi ko nga, pag mga single mom, karamihan dyan talaga matatag. Tapos mayroon pa portion pala doon kung mapanood nyo ng buo. Question pala yung kanyang ilong. Isa yan sa dahilan na pag talagang nag-open ka sa public, lahat sa'yo bubusisiin, lahat sa'yo titingnan, lalo't sikat ka. Talagang pagkakaabalahan yan. So yun lang yung sa akin, kay Ma'am Jenny o kay Kalingap Dan. Good luck na lang sa Ma'am Jenny. Good luck sa incoming baby nyo ni Kalingap Dan. Ay, God bless. God bless pala sa magiging baby nyo. Maging healthy siya. Yun, yung mga bashers diyan, piliin nyo na lang na maging masaya kasi lang kayo, ma-stress lang kayo. Kasi yung binabash ninyo, happy. Kayo ang hindi. Tandaan nyo yan. So, shout out po at maraming salamat. Ma'am Susan Dairo, meron akong Ma'am Susan, pasensya po sabi mo, hindi nyo masundan yung patungkol po doon kay Presbyrador, yung nangyari na isa kong reaksyon. Hindi nyo masundan yung kwento kay Mick Chris. So, okay lang po yun, ma'am. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Good morning po. Nanay Soledad Belmonte sa Cebu. Nice shout out po sa inyo. Good morning. Ma'am Maridel Ludobisi, shout out po. Ate Ninetreta, shout out. Ma'am Beth R, shout out po. Ma'am Estrella Toquero, shout out po. At syempre sa lahat po na hindi ko na-mention, nalagay na rin yan sa comment section. Mga silent viewers, mga new subscribers, salamat po sa inyo. Mga hindi po nag-skip ng ads, thank you po. Ang support po natin, sila Pinuno Ka Business, ayan. Sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Jack Tapia Matubang, Kalinga Prab, Ka-Business Family Channel po nila Pinuno Ka Business. Papadins po, support din ho natin. Mga kasama ko pong reactors sa Kalingap, sa Karepa, ayan. Mga ka-business reactors, support din po natin at ang mga kagwangs. So, yun lang po. Good vibes lang ho tayo, So, maging masaya po tayo sa achievement ng iba. Maging masaya po tayo kung ano man ang nangyayari sa buhay nila. Kumbaga, kunin ho natin yung mga nakikita natin magagandang pangyayari sa buhay nila. Manifestation po yun. Pag-pray ho natin na yung magandang pangyayari sa kanila ay ma-adapt natin. Kaya, positibo lang tayo sa buhay. So hanggang dito na muna. Ingat po tayo. To God be the glory.